Hindi pa naipapadala ng Kamara sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, bakit hindi pa ito naipapadala? Cheryl, isa nga doon sa mga tinitignang dahilan ay yung biglaang pagpapalit ng liderato sa Senado at ayon nga po kay House Justice Committee member at Manila 3rd District Representative Joel Chua, maaring dahil sa nangyaring kudeta sa Senado, hindi pa matukoy kung kanino mismo ipadadala yung mga dokumento. Pakinggan po natin itong sinabi ni Congressman Chua. So normally pag may change sa leadership, nagpapalit yan ng mga SecGen, nagpapalit ng Sergeant at Arms. So sa ngayon, inaantay nila kung kanino sila makikipag-coordinate. Sabi naman ni Senate Secretary Dong Mendoza, hindi pa raw nakikipag-ugnayan sa kanila yung Kamara. Sa ngayon ay hinihintay pa natin yung update mula sa liderato ng Kamara o sa House Secretary General kung kailan may ipadadala ito. Pero ayon nga po kay ML Party List Representative Leila De Lima, kung hindi ngayong araw ay maaring bukas mai-transmit ang articles of impeachment at yung resolusyon nga laban kay VP Sara. Samantala, hindi naman maiwasan ni De Lima at ng ilan pang kongresista na magduda sa bigla ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Tingin po ni De Lima, may kinalaman ito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, lalo't kilalang mga kaalyado ng pamilya Duterte ang bagong mayorya ng Senado. Pero git ni De Lima, no choice ang Senado kundi mag-convene agad bilang impeachment court. Alinsunod nga po yan sa saligang batas. At kung hindi nga raw agad magko-convene at pagbobotohan pa itong pagko-convene ng impeachment court, tila tinatalikuran ng Senado ang kanilang mandato sa konstitusyon. Pakinggan natin itong bahagi ng pahayag ni Congresswoman De Lima. Pero yun ho ang hinihintay ng taong bayan. What's next? What's next? Tatalakayin ba kaagad nila yung articles of impeachment once these are transmitted to the Senate? Wala na naman silang choice sa usapin na yan. Kasi malinaw sa Constitution na trial shall forthwith proceed. Umaasa pa rin tayo na gagawin ng Senado kahit merong pagbabago ng liderato, na gagawin ng Senado na ayon lahat sa saligang batas. Cheryl, duda rin sa timing ng pagpapalit liderato si Congressman Chua, pero gusto raw niyang bigyan ng pagkakataon yung bagong Senate President na patunayan yung sinabi niyang walang kinalaman sa impeachment ang nangyaring kudeta. Pakinggan natin ulit itong bahagi ng pahayag ni Congressman Chua. Kaya ako naniniwala si Senator Alan Peter Cayetano ay isang abogado at tayo'y naniniwala na ginagalang niya at gagalangin niya ang ating saligang batas. Bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Git ng mga kongresista kung tutuluyan daw harangin ng mga senador yung pag-convene at pagsasagawa ng impeachment trial maaaring maghain ng tinatawag na petition for mandamus sa Korte Suprema para nga obligahin ito yung Senado na gawin yung kanilang tungkulin. Cheryl. Maraming salamat. News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.